Noong ika-12 ng Oktubre, 2022, nakatanggap ang mga pulis sa Lacey, Washington ng nakakakilabot na tawag sa 911. 911, ano po? Ang inyong iniulat. Hello? Hello? Ang tawag ay ginawa gamit ang Apple Watch. At hindi masagot ng tumatawag ang mga tanong ng dispatcher, siya ay nakatali at may duct tape sa bibig. Hindi ko ibababa ang tawag hanggat wala pang tulong sa'yo. Nang dumating ang tulong, huli na. Lacey Police Department. Magpakilala ka pagdating ng pulis sa address. Wala na ang tumawag at dumukot sa kanya. Naiwal lang ang rolyo ng duct tape, patak ng dugo sa karpet at anak ng tumawag. Ayon sa anak, may personal na problema ang nanay niya. Pero hindi niya inakalang mauuwi sa ganito. Nakidnap siya at inilibing ng buhay. Apple Watch lang ang gamit niya para humingi ng tulong. Patay na siya. Ayos lang, patay na siya. Nakikipag-away siya sa isang tao. Tapos kahit gaano pa katagal na yon, lagi siyang gumaganti. Ipapakita ko sa'yo. Hindi pa nailalabas ang mga kuhang makikita mo. At pagkatapos, pinusok niya ang magkabila kong dibdib gamit ang matalim na bagay. Noon ko naramdaman na dumudugo na ako. Kaya inilibre niya ako sa lupa at siniguladong patay na ako. Pwede nang manood ng ad-free episode sa Spotify kapag subscribe ka. Nasa description ng link. Dumating ang mga pulis sa address sa isang kalsada sa residential na bahagi ng Lacey ng 1:02 ng G. Tahimik ang hapon at walang senyalis ng gulo, maliban sa nakakatakot na tawag sa siyam na isa-isa, ang tumawag. 42 anyos na si Jenny, hindi tunay na pangalan, ay nakatira sa bahay na yon. Pero ang pangalan sa mortgage ay si Chol Kyung-an, 53 taong gulang. Asawa niya. Wala ni isa sa kanila ang makikita. Dahil sapat na ang dahilan para mabahala sa kapakanan nila mula sa tawag sa siyam na isa-isa, pumasok ang mga pulis sa bahay sa pamamagitan ng garahe. Sa dining room, may piraso ng napunit na duct tape sa sahig at cellphone sa mesa. Nang tawagan ng pulis ang numerong konektado sa Apple Watch, tumunog ito. Pati na ang isa pang teleponong nakita sa itaas sa isa sa mga kwarto. Pareho silang kay Jenny. Pero wala si Jenny dito. Sa isa pang kwarto, may nakita silang mas maraming duct tape at dugo sa carpet. Nagulo rin ang mga alpombra sa pasilyo. Tila may naganap na physical na komprontasyon. Hindi ito medical na emergency. May masama talagang mangyari rito. Habang sinusuri nila ang pinangyarihan, dumating ang isang dalaga. Siya ay 20 taong gulang na anak ni na Jenny at Che. Ayon sa kanya, nagdidiborsyo ang mga magulang niya at may utos ng korte. Ngunit hindi niya alam ang detalye. Hindi na dito nakatira si Che, pero minsan bumabalik para maglaba. Nandito ang banya kaninang umaga nang bumalik sila ng nanay niya mula simbahan. Pumasok ang nanay niya sa bahay, siya naman ay umalis para mamili. Mula noon, hindi na niya nakita ang mga magulang niya. Batay sa impormasyong ito, naglabas agad ang mga pulis ng agarang missing persons release at humiling na iping ang cellphone ni Che. Dahil sa bakas ng dugo, natatakot silang napatay na si Jenny at posibleng pati si Che. Matapos ang hating gabi ng Oktubre 17, 2022, ginising ang mga residente ng isang liblib na bahay sa gubat dahil sa malakas na pagkatok. Pagbukas nila, nakita nila ang isang sugatang babae, puno ng putik at dugo, at may duct tape sa leeg. Nagmakaawa siya ng tulong, sabi niyang inilibing lang siya ng buhay. Si Jenny yon nakaligtas sa malagim na pag-atake. Dinala siya sa ospital tapos sa mga investigador at para maintindihan ang nangyari, nagsimula sila sa simula. Tinakpan ang mukha ni Jenny para maprotektahan ng kanyang pagkakakilanlan. Okay lang ba, Sir? Pati ito, hindi pa masyadong lantad ito. Matagal ng kasal sina Jenny at Che at namuhay sa US at Korea. Meron silang dalawang anak na 20 at 11 taong gulang. At nagkaroon ng matagumpay na karera si Che sa militar. Naglingkod siya sa Navy at Army mula 1988. Pero sabi ni Jenny, hindi naging ayon sa plano nila ang American Dream. Paano mo bang ikwento ang tungkol sa relasyon mo kay Jay? Oo, tama. Mas mataas pa. Kaya nagpakasal kami. Dahil bagong kasal pa lang kami, sobrang nahilig siya sa porno. At pagkatapos, abala siya sa pakikipag-chat sa mga lalaki at babae tuwing Biyernes, Sabado. At linggo ng gabi. Nakita ko lahat yun. Noon, palagi ako nakakatanggap ng mga tawag tungkol doon. Pagkatapos kong mga nasa anak kong babae, iniwan niya kami mag-isa. Kapag sinabi mo iniwan niya kayo mag-isa, ibig mo bang sabihin, umaalis talaga siya sa bahay o hindi lang? Tatay, minsan nakakainis talaga.
Pagkalipas ng 2 buwan, instant, ilakay na lang. Pumasok, kaya kahit siya ay nasa bahay, hindi siya lumabas ng kanyang kwarto dahil nagchat-chat siya at nanonood ng porno. Kaya sa mga birong bagay, nag-away kami. Mga 2 o 3 beses. Umalis siya ng bahay ng mga 2 hanggang 3 libo. Alam ba niya kung saan siya pumunta? Oo nga, ano. Ang hirap kasi, walang konteksto, kaya hindi ko alam. Minsan daw, nakita niya ang isa sa mga text message niya. Kaya ang sabi sa text message, kapag dumating ka, magdala ka ng medyas o magdala ng iba pang bagay. Kaya napagtanto na may kaibigan siyang bakla. Paano ko nalaman na bakla ang kaibigan niya? Nagustuhan niya ang pornong pang bakla. Namulekta siya ng mga litrato ng hubad na katawan ng mga lalaki. Kaya nung nasa Korea kami, nag-business trip siya sa Busan at Jeju. At nalaman ko kalaunan na nag-imbita siya ng mga lalaking kaibigan sa kanyang hotel. Nalaman ko lang hindi siya nag-logout. Kaya yung pag-chat, yung mga salita, nasa screen pa. Nakalimutan niyang patayin, kaya nakita ako. At nandun ako sa client. May konteksto ako. Nagpa-picture pa nga ako tungkol doon. Pwede ko bang kopyahin ito? Kopyahin natin. Karamihan sa mga chat na ito ay tungkol sa sex. Tapos pinag-usapan niya rin ako. Ayaw na niyang gawin yung kasama ko. Wala na siya lana. Ginagamit niya ang trabaho para mapadali ang relasyon sa iba. Inimbitahan siya ng asawa ko sa isang hotel sa base ng army. Sinamahan niya siya papunta doon. Kaya ang konteksto niyan ay nasa text niya. Sige. Kasama rito nung tinawag siyang bumalik sa Korea, iniwan niya ang misis at mga anak sa Colorado. Kaya nalaman ko na pinuntahan ng asawa ko ang kanyang unang pag-ibig at nagmaneo pa siya ng malayo na ilang beses para lang gawin yun. Ginagawa natin yun dahil tayo ay nagmamahal. Kahit pagkatapos siyang bumalik sa Amerika, patuloy pa rin siya nakikipag-ugnayan sa taong iyon. At makikikita mo sa mga text, may pangako siya na sinabi niyang babalik siya sa Korea para sa anak niyang lalaki. May mga bahagi ng buhay niyang lihim. Noong 2010, nag-apply siya ng citizenship na may panayam. Kaya tinanong ako ng taga-suwi, ang asawa mo ay minsan nanla-divorce. Alam mo ba yun? At saka, ikaw ba mismo ang naganda ng mga dokumento nito? Ako ang gumawa nito. Tama ba? Hindi ako nakipag-dahil, ako ang naganda ng dokumento. Hindi ganun. Lahat ng inihanda ko ay lang. Lahat ng inihanda ko ay lang. Lahat ng inihanda ko ay lang. Kaya ang asawa ko ang naganda ng application form para sa pagkamamamayan. Tapos nilagay nito sa sobre at tinatakan yun. At sabi niya, huwag niyang bubuksan ng sobre na ito. Ibigay niyo lang ito sa examen. Kaya taga-suri na. At pagkatapos ay binasa ito at sinabi, alam mo ba na ang asawa mo ay minsan nang ikinasal? Sabi ko, hindi ko alam. Oo, madalas ko yung marinig. Oo. Doon ko lang unang nalaman. Kaya medyo nagulat ako. 11 taon ang tanda niya kay babae. Alam na niya nung nag-date sila na baka may iba na siyang buhay bago sila nagkakilala. Kaya nung 8 pa lang kami, tinanong ko siya dahil sa agwat ng edad namin, nagpakasal ka na ba dati? At sabi niya, hindi pa. Wala siyang pamilya. Pati pamilya niya ay nagsabi rin hindi. Hindi pa rin niya alam kung bakit itinago ang una niyang kasal. Hindi lang yan ang bumalik mula sa nakaraan para guluhin siya. Kaya kahit nung panahong yon, may komunikasyon pa rin siya sa kanyang unang pag-ibig. Kaya madalas ang tawag sa telepono. Isang beses, ako ang sumagot ng telepono. Noong panahong iyon, 12 linggo na akong buntis. Sinubukan kong sagutin ang telepono pero inarangan niya ako at itinulak niya ako sa pader. Dahil doon, nakunan ako. Nung panahong iyon, dumudugo ako, kaya pumunta ako sa ospital. Kaya hindi niya inintindi ang kaligtasan ko o kahit ano pa man. Nabala siya ng tanungin ng doktor tungkol sa nangyari sa bahay. Natakot siya na baka sabihin ko ang mga nangyari. Sinabi niya sa akin, dahil sa'yo. Halos matanggal ako sa trabaho ko. Bakit? Saan mo ginawa yan? Ako,
Ako, ano ulit ang sinabi ng doktor na ipapahiram niya sa akin? Ano yun? Kaya tinatanong mo ako kung ano. Sinabi mo ba sa doktor anong nangyari? Wala akong sinabi kahit ano sa doktor. Una siyang natakot sa asawa niya, pero hindi yun ang huli. Kaya nang makita niya ang mga mensahe, pakiramdam niya yon na ang huling patak. Kaya nung panahon yun, nag-decision na akong tapusin na ang aming relasyon at magdiborsyo. Kaya, bata pa ang pangalawa akong anak. At wala akong anumang pinansyal na dahilan. Kailangan niya ng oras para mag-ipon ng mga kailangan para iwan siya. Pero palagi niyang iniisip ang diborsyo. Nakatira kami sa iisang bahay. Pero ginagawa mo ang gusto mo, inahangaan ko yun. Magkaiwalay tayo. Kaya palaging malungkot ang buhay may asawa ko at hindi ito maganda para sa kalusugan. Noong Agosto 28, 2021, isang taon bago ang malagim na araw ng Oktubre, nagtatalo sila sa garahe. Ano ang naging dahilan? Ano ang nagsimula ng pagtatalo? Kaya pinag-uusapan na namin ang tungkol sa diborsyo. Sabi ko, hindi ko na kaya ito. Nung panahon yun, may nakita ako iba. Kaya nung panahon na nakakaranas ako ng karahasan sa tahanan, mga ganung bagay, yung tao yan. Tinuluan niya ako. Kaya nagtatalo kami. At nasisay yung cellphone ko. Tapos, gamit ang palakol, tinangka niyang basagin yung cellphone ko. Doon ako lumapit sa pinto ng garahe. Kaya hawak niya ang palakol at natakot ako. Kaya binuksan ko ito. May camera sa At napansin ko na yung ibang tao sa harap ng bahay ko ay may camera. Kaya naisip ko na kapag binuksan ko ang pintuan ng garahe, titigil siya. At tumigil na siya. Katulad ng sa pagkalaglag ng bata, natakot siya na baka isumbong ng asawa niya sa mga awtoridad ang nangyayari sa kanilang kasal. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nanahimik. Sinabi niya sa mga pulis, Kaya hinawakan niya ako at tapos itinulak niya ako sa sahig. Nakatulog ako sa bahay. Kaya nahulog ako. Oo. At pagkatapos, hinawakan niya ang mga bukong-bukong ko at himila ako. Ganun ba ang cellphone mo? Kaya, dahil mataas ang buwan, tinago ko ang cellphone ko at ginamit ko ang cellphone ng anak kong babae. Kaya tinawagan ko ang pulis. May mga litrato ka rito. Bibili mo ba ito ngayon? Maingay. Ito ba ang mga iyon? Ito ang mga peklat mula sa araw na iyon. At ito ang pahayag ng araw na iyon. Kaya sinabi ng aking asawa sa aming anak na babae, kung hindi mo isusulat ang pahayag na ito, makukulong ako. Kaya mula sa simula hanggang dito, sinulat ito ng anak kong babae. At mula dito, siya Ay nagsabi, at sinabi sa akin ng anak kong babae na natatakot siya. Kaya kinailangan niyang isulat ang pahayag na ito. winadaan niya sa anak nila ang pagtatanggol sa sarili. Pero hindi niya magawa kay Jenny. Ilang beses niyang igiliit na pipirmahan ko raw ang pahayag na siya ang gumawa at pedala ito sa munisipyo. kaya sinabi niya kay attorney. Wala akong dinawang pahayag o pinirmahang liham dahil alam kong kasinungalingan ito at gagamitin lang niya. Laban sa akin. Pinadalan niya ako ng ilang email para pirmahan ang liham na ito. Pero tumanggi ako. Tapos na ang kasal nila maliban sa pangalan. Hindi ito naging perpekto. Mula umpisa, magkaibang kwarto na sila natutulog at malinaw niyang gustong may sariling buhay sila. Sabi niya sa akin, mamumuhay ako para sa sarili ko. Kaya huwag mo akong alalahanin. Kaya mamuhay ka rin para sa sarili mo. Dahil sa nalalapit na diborsyo at may kautusang bawal siyang kontakin matapos ang insidente noong Agosto, nagsimula rin siyang mamuhay para sa sarili niya. Lumabas siya, nakipag-date, at nagkaroon ng bagong nobyo. Ano ang naramdaman ng asawa mo tungkol sa makikipag-date mo? Sabi niya, ayos lang pero hindi mo pwedeng gawin. Tinanong ko siya, gusto mo? At siya ay nagalit. Ibig ko sabihin, okay lang sa kanya na gawin yun. Pero hindi pwede para sa'yo. Tama. Kaya sobrang nagalit siya na may boyfriend ako. At pinuntahan niya ang boyfriend ko. At tinakot ito. Saan nangyari yun? Pumunta ang asawa ko sa bahay ng boyfriend ko. Ano ipinambabaldam? Huwag na huwag mo kikitain ng asawa ko. At huwag na huwag mo siyang makita.
At sinabi rin niya sa nobyo ko na ipapaalam ko ito sa pamilya mo. At sasabihin ko rin ito sa pinagtatrabahuhan mo. Ang ugali ni Chay ay lalo nang nawawala sa katinuan. Nung nag-away din ng asawa mo tungkol sa diborsyo, pinaramdam ba niya sa'yo ang takot? O tinakot ka ba na kahit kailan tungkol sa diborsyo o hindi? Oo, palagi. Nakipagtalo ba siya kung paano gagamitin ang retirement money o iba pang pera? Kaya sinabi niya, kung ibibigay ko sa iyo ang perang yon, papatayin kita. Ipapakita ko sa iyo. Sinabi niya, kung kailangan kong ibigay sa iyo ang pera para sa pagre-retiro, Oo. kung kailangan kong ibigay sa iyo ang pera ng magulang mo, papatayin kita. Leonardo? Oo. Ginawa ko. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya ako makipagdiborsyo sa kanya. Kaya nung panahon yon, sinabi niya yon. Hindi ko alam kung gagawin ko. Pagkatapos niyang ma-discharge sa army, sinabi niya. At pagkatapos ay maghihintay ako at titingnan kung ano mangyayari. At tinatakot niya ako. Noong Hunyo 2022, nakahanap siya ng abogado para sa diborsyo, isang taong sisiguraduhin na patas ang anumang kasunduan para sa kanya. Kaya habang wala ako sa bahay, pumasok siya at tinanggal niya ang pinto ng mga kwarto at itinapon niya ang mga iyon. At patuloy niya akong ginugulo. Sinabi ko sa kanya na kalimutan na ang pera. Sinabi ko sa kanya. At tama rin siya tungkol sa akin. Isuko niya ang kanyang Kapag sinabi mong sumuko, parang hindi na lang i-claim. kaya pera ko lahat yun. Hindi ako ang nag-aati ng ari-ari. At sinabi niya, hindi niya babayaran ang mortgage para mapaalis kami dito sa bahay nito. Noong Hunyo 6, nagbanta siyang magpakamatay. At sinabi niyang handa na siyang mamatay. Sabi niya mamamatay ako. Lumala ito hanggang Setyembre. At sinabi rin niya sa akin na kailangan kong bayaran ang nanay niya ng pera na hiniram ko raw na mga $150,000. Hindi naman ako kailanman nanghiram ng pera sa nanay niya. Hindi nga siya malapit sa pamilya niya. Sabi ni Jenny, pinutol na niya ang ugnayan sa kanila 12 taon nang nakalipas. Alam ba ng pamilya niya na bisexual siya? Hindi. Tatanggap pago ba yun sa pamilya nila o sa kultura nila? Hindi ito para sa amin. Okay. Simbolo o pasensya na. Lihim ito sa kanyang pamilya. Abang unti-unting lumalayo sa kanya ang kanyang asawa at mga anak, lalong nagiging desperado si Che at nakatuon na lang siya sa pera. Kaya bago ang Oktubre 16, pumunta siya sa bahay namin ni Ian para punil ang mga dokumento at ilan sa kanyang mga gamit. Sinundo mo siya sa... Kaya isang araw pag uwi ko galing trabaho, nakita ko, alam mo, yung aparador at mga drawer ay parang baliktad na. Kaya sa kwarto ko, may mahal akong bag. Chanel na nawala na. Ito ay noong Oktubre 11. Kaya pinablock niya ang lahat ng credit card. Kaya wala akong kahit ano. Meron akong kaunting perang pang-emergency sa kwarto. Ibinigay ko sa kanya. Na $2,000 yun. Kaya kinuha niya ang bag ko at kinuha ang pera. Sa una, akala ko may magnanakaw sa bahay ko. Kaya tinawagan ko ang pulis. Sabi ng doktor, maganda Para sa kunin tipo ang ko, pili. pero malauna. Malauna na pagtanto ko. Baka asawa ko rin yun. Kaya tinawagan ko siya. Pero hindi sinagot. Kaya nakiusap ako sa anak kong babae na tawagan siya. Ginamit ko ang cellphone ng anak kong babae. Pagkatapos, binaba niya ang tawag. Tinanong ko siya, bakit mo ito ninakaw sa akin? Sabi niya, ako ang bahala. Ano daw? Ako ang bahala. Anong ginagawa mo? Alam na niya noon na gagawin niya ang lahat. At pinag-aralan ko kung paano gamitin ang relo na ito. Iba ang mga magulang ko. Akala ko natatakot ako. Pwede akong patayin ng asawa ko kahit kailan. Kaya natutunan ko gamitin ang relo na ito. Handa ako. Alam niya na maaaring kulang ang no contact order at tama siya. Noong Oktubre 16, pag-uwi nila ng anak mula simbahan, nadatnan nila ang van ni Che sa driveway at naghihintay siya sa loob ng bahay. Pinalis niya ang anak niya at pumasok siya para kausapin si Che tungkol sa mga praktikal na bagay tulad ng kustodiya at sustento sa anak. At ang asawa ko ay nagsimulang ungkatin ang mga lumang issue na meron kami sa pamilya at nagsimulang magreklamo hanggang sa nauwi ito sa pagtatalo.
Sinabi niya na ayaw na niyang bumalik siya sa bahay. Pumasok ako sa aking kwarto at narinig kong bumukas at sumara ang pinto ng garahe. At narinig ko ang kanyang mga yapak. Mabilis ang mga yapak at bigla na nang siyang pumasok sa kwarto at sinimulan niya akong hampasin sa mukha at sa ulo ko. At pagkatapos ay natumba ako. At lumapit siya sa akin na nakahandusay sa sahig. Sinabi niya si akin na papatayin kita. Wala akong kailangan. Tapos tinidiinan niya ako at sinusubukang hawakan ang magkabilang kamay ko. Sinububin ko makawala at sinabi ko sa kanya na huwag niya itong gawin at tumigil na siya. Tapos nakiusap ako. Pagkatapos noon, tinali niya ng duct tape ang mga bukong-bukong ko at pagkatapos ay tinali rin niya ng duct tape ang mga hita ko. Pagkatapos noon, binalot niya ng duct tape ang bibig ko paikot sa ulo ko at nilagyan din niya ng duct tape ang mga mata ko para hindi ako makakita. Iniwan siya mag-isa para buksan ang van. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumawag sa siyam na isa-isa at magpadala ng emergency contact notifications gamit ang Apple Watch. Pagbalik niya, nalaman niyang nakatawag siya at nakapagpadala ng emergency contact notifications. Pagkatapos niyang malaman na nakatawag ako sa siyam na isa-isa gamit ang Apple Watch, pumunta siya sa garahe at pagkatapos ay bumalik. Pagkatapos, hinampas niya ang Apple Watch gamit ang martilyo habang suot ko ito sa aking pulso. At ginamit din niya ang martilyo para hampasin ang aking pulso ng ilang beses, paulit-ulit. Binuhat niya siya papunta sa kanyang van at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa gubat. Malamang nadaanan nila ang mga pulis na papunta sa kanyang address. Ngunit huli at kulang na. At pagkatapos noon, hindi ako sigurado kung gaano ako kalayo sa kanya. Pero naririnig ko na naghuhukay siya sa lupa ng matagal-tagal din. At sinimulan niya akong hilahin. At habang hinihila niya ako, ang blouse ko at underwear ko ay parehong umangat dahil hinihila niya ako. At siya ay nagmumura. Minura niya ako, tapos tinusok ang magkabila kong dibdib ng matulis na bagay. At pagkatapos noon, naramdaman ko na dumudugo ako. Pagkatapos noon, narinig ko na may itinatakip siya. Kaloonan, nalaman ko na kahoy pala yun. Pero nung narinig ko ang malakas na tunog, naramdaman ko na baka tinataktan niya ang butas na ito ng mabigat na bagay. Pagkatapos noon, sinimulan niyang itapon ang lupa sa ibabaw ko sa loob ng butas at hukay. Ibinubuhos niya ang lupa. Ang tanging magagawa niya ay patuloy na subukang huminga. At pagkatapos, sabi niya na sinusubukan niyang hindi ilubog ang kanyang ulo sa loob ng lupa para makahinga siya. At pagkatapos niyang maglagay ng lupa ng ilang sandali, narinig ko na pinaandar niya ang kotse. At pagkatapos noon, agad niyang pinatay ang kotse at naririnig ko ang mga yapak niya kung saan malapit sa kinaroroonan ko, kung saan ako nakabaon. At pagkatapos, narinig ko ang mga yapak niya habang umiikot sa ibabaw ko. Kaya inilibing niya ako sa lupa at siniguradong patay na ako. At pagkatapos, tinabunan niya ang mga paa ko at iba pang bahagi ng katawan ko. Tapos sinabi niya, patay na siya. Ayos lang, patay na siya. Narinig mo ba yung huling sinabi? Kami, kasi bawat ako. Sinabi ba niya ng malakas na patay na siya o sa sarili lang niya? Hindi, pinag-usapan niya. Madalas niya gawin. Kasi nagpakita siya ng itsura. Papatayin kita. Kaya, nagsalita siya sa sarili niya. Narinig niya ang mga yabag na papalayo, sumakay ito sa van at umupo. Iniwan siyang mamatay, pero buhay pa rin. Yung mga oras na yon, hirap na hirap akong huminga. Pagkatapos, sobrang nilalamig ako sa ilalim ng lupa. Naisip ko ang mga anak ko, kaya dun ko nakuha ang lakas ng loob na makaligtas sa sitwasyon iyon. Nakawala si Sheila sa duct tape gamit ang mga kuko niya. Noong mga oras na yon, naisip ko na malayo ang kotse niya mula sa butas na hinuhukay ko. At ayokong malaman niya na buhay pa ako at nakawala na ako sa tape. Natatakot ako malaman niya. Kaya nanatili akong tahimik at hindi ko mabalaw hanggang sa dumilim. Nang dumilim, nakita niyang may ilaw sa van, ngunit nabalot ng hamog ang mga bintana. Umaasang natutulog si Che, umakyat siya mula sa butas at tumakbo palayo sa gubat. Matagal akong tumatakbo sa tabi ng kalsada at bigla kong nakita ang ilaw mula sa isang bahay. At pagkatapos, pumunta ako sa driveway nila at pagkatapos ay pinindot ang doorbell.
Tulungan niyo ako. Pinapatay ako ng asawa ko. Madalas niyang sabihin na papatayin niya ako kapag galit siya. At sinabi rin niya nung nagdi-diborsyo na kami, sinabi niya, mas pipiliin ko pang patayin ka kaysa ibigay ang pera ko sa pagre-retiro. Kapag nagtatalo kami, sinasabi niyang papatayin niya ako. Pero di ko akalaing gagawin niya yun talaga. Hindi ako makapaniwala, nakakatakot talaga. Hindi ko akalain na nagawa niya ito. Sobrang natatakot ako. Hindi na ipaparating ng boses ng tagapagsalin ang lungkot at takot ni Jenny. Umiiyak siya habang nagkukwento. Ang lalaking minahal niya at sinamahan pa niya sa kabilang panig ng mundo ay nagplanong patayin siya. At muntik na niya itong magawa. Ganun ang naramdaman ko matapos kong makasama siya ng 20 taon. At saka sinabi din ng pamilya niya sa akin na siya, lalo na ang kapatid niyang babae, sinabi sa akin na halimbawa kapag may nakaaway siya, kahit gaano pa katagal ang lumipas o gaano na yun katagal, lagi siyang gumaganti. Yun ang pinakakinababahala ko. Yun ang pinakanakakabahala para sa akin dahil dapat ay namatay na ako ayon sa plano niya. Pero nakaligtas ako at nakatakas sa sitwasyong yon at pagkatapos ay nahuli siya. Kaya yun ang dahilan ng aking pag-aalala. Buti na lang para kay Jenny, nadakip siya ng pulis. Noong Oktubre 17, bandang alas 7, 30 ng umaga, may nakitang kahina-hina lang sasakyan sa Chihalis Western Trail. Mga 1 milya mula sa bahay na nilapitan ni Jenny para humingi ng tulong kagabi. Tugma ito sa paglalarawan ng van ni Che. Dumating ang mga pulis. Nakita nila ang van na nakaandar ang makina at natutulog si Che sa loob. Inaresto siya ng hindi lumaban. Mayroon siyang halatang sugat sa kanyang kamay, kaya dinala muna siya sa ospital. Samantala, nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis sa paligid ng kagubatan. Natagpuan nila ang isang lugar na gaya ng inilarawan ni Jenny. Isang clearing na may mga natumbang puno. Natagpuan nila ang butas sa lupa na tinakpan ng sanga para itago. Sa loob, may punit-punit na duct tape na tulad ng sa bahay ni Jenny. Ang butas ay nakalaan sanang maging kanyang libingan. Sa paghahalugog sa van ni Che, hindi pa natatapos ang nakakakilabot ng mga natuklasan. Nakakita sila ng pundo ng unan na may mansa ng dugo, isang palakol sa plastic na bag, matalim na utility tool at iba't ibang dokumento tulad ng papeles ng diborsyo at travel plans para sa flight papuntang Miami sa Nobyembre 17. Plano ba talaga niyang lumipad sa Florida o may mas masama pa siyang balak? May nahanap din ng pulis na punit na sulat para sa kanyang mga anak na may mensaheng pasensya na at nauwi sa ganito. Pasensya na sa sakit at hirap na idinulot namin sa inyo mula pagkasilang ninyo. Ayokong gawin ito pero pakiramdam ko wala na akong magagawa. Totoong ayoko nang mabuhay. Ang pagsilang ninyo ang pinakamasayang araw ng buhay ko. At napakasarap maging tatay ninyo at makasama kayo. Mahal ko kayo. Sana mas maganda ang buhay nyo kaysa sa amin. Salamat sa pagiging anak kong babae at anak kong lalaki. Paalam, tatay. Nagplano ba siyang kumatay at magpakamatay? Kung oo, hindi niya ito sasabihin sa investigador. Nandito po sa atin si Ginoong Ann. Ginong Avery din po ba kami? Opo. Alam niyo bang nare-record ito? Opo. Sige, kumberan. Dahil malinaw naman na hindi ka malayong umalis. At bago ka pa namin tanungin ang iba pang mga katanungan, babasahin ko muna sa iyo ang iyong mga karapatan. Ako'y natural ang tama, kaya kapag may nakipag-usap kami sa mga tao, gusto naming matutunan ang lahat na maaari naming malaman tungkol sa kanila. Tama. Kaya naglingkod ka sa militar. Kailangan kong gamitin ang karapatan manahimik. Sensya na, kailangan mong salita ng mas malakas. Kailangan kong gamitin ang karapatan manahimik. Gawan mo ng paraan ang 5, ika-5. Kaya ang karapatan manahimik, ibig mo bang sabihin na ayaw mo makipag-usap sa amin? Oo. Ayaw mo makipag-usap sa amin? Hindi. Gagamit siya ng karapatang manahimik, ang karapatang hindi tumistigo laban sa sarili. Kaya tumatangging magsalita, pero marami ng ebidensya laban sa kanya. Nahuli siya ng CCTV ng kapitbahay na sumasakay sa kanyang van at pumapasok sa garahe halos kasabay ng tawag sa siyam na isa-isa. Mismong anak niya ang tumukoy sa lalaking ito bilang si Che. May masasama ring sinasabi tungkol sa mag-asawa ang mga nakakakilala sa kanila. Ayon sa isang kaibigan, may kasaysayan ng karahasan sa tahanan si Che at naaresto siya noong nakaraang taon dahil dito. At pagkatapos ng pag-aresto na iyon, nagbitiw siya ng mga komento na parang kung siya ay babagsak, hindi siya mag-iisa at idadamay na siya. Sa pagdinig ng piyansa, nagbigay si Jenny ng desperadong pahayag. Ito ang kanyang sinabi. Pakiusap,
Huwag siyang piyansahan dahil natatakot ako para sa buhay ko. Gusto ko lang bigyang diin ang matinding takot ko sa kanya at muli niya akong papatayin kapag nakalaya siya. Dahil dito, tinanggihan ng tiyansa at umamin siyang guilty sa tangkang pagpatay. Ayon sa kanya, PTSD mula sa 30 taong serbisyo sa militar ang naging sanhi ng kanyang mental breakdown. Pero ibang ipinahihiwatig ng mapang-kontrol at mapang-abuso niyang asal. Sa kanyang pahayag sa korte, nahihirapan huminga si Jenny kaya inasikaso siya ng mga paramedic. Natulan si Che ng halos 14 na taon na kulong, ang pinakamataas na parusa. Pagkalaya, bawal na siyang magmay-ari ng baril. Bawal na rin siyang makipag-ugnayan sa asawa na habang buhay magdadala ng pilat ng ginawa sa kanya. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? I-share ang opinion mo sa comments. Hanggang sa muli, mag-ingat, manatiling updated at magkita ulit dito sa The Decoder.